walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, ultimate recipients: Yusek Rico Puno and retired General Versosa. matapos pangalanan bilang pinakamalaking kumumbra ng Weting Payola, DILG Undersecretary Rico Puno at kampo ni dating PNP Chief Jesus Versosa, maring itinanggi ang paratang. Paggamit sa mga estudyante bilang kolektor at kabo ng weting, nasaksihan mismo ng isang party list representative. Kaya ang mga kasamaang dulot ng weting gustong ipasama sa kurikulum. Sisihin yung pulis. Mayor Alfredo Lim emosyonal na ipinagtanggol ang mga dating kabaro sa kanilang pagtugon sa hostage taking. Pangulong Noynoy Aquino dumating na sa New York para sa United Nations General Assembly. At mga memorabilia ni na Michael Jackson, Madonna, The Beatles at iba pang celebrity naka-exhibit sa Macau. Sabit na nga sa hostage crisis, sabit pa rin sa Weteng. Sa pagdinig ng Senado kanina, tinukoy si DILG Undersecretary Rico Puno na isa raw sa pinakamalaking kumubra ng Weting Payola. Lumutang din sa pagdinig ang pangalan ng pinsang buo ng Pangulo na si Tony Boyco Huangco. Ang mga detalye sa report ng saksing si Ruth Cabal. Ultimate recipients: Yusek Rico Puno and retired General Versosa. Isang mataas na opisyal ng gobyernong malapit sa Pangulo at isang retiradong hepe ng PNP na makailang beses pinagtanggol ng palasyo. Sila batay sa listahan ni Archbishop Emeritus Oscar Cruz ang di umano'y mga tumatabo ng Weting Payola. Tinukoy rin sa listahan ng Arsobispo ang tinaguriang intermediate recipient umano ng Payola, isang retired General Ray Cachuela. Isa namang Eddie Fontanilla ang nagsilbi umanong collector on the ground. At ang mga weting operator daw batay sa listahan ni Cruz ay sina Governor Baby Pineda ng Pampanga, Paul D. ng Isabela, retired General Eugene Martin at Mayor Mauricio Domoga ng Baguio, Danny Soriano ng Cagayan, isang retired General Padilla daw na nag-ooperate sa Pasay, Parañaque, Muntinlupa at San Pedro, Governor Amado Espino ng Pangasinan at Boy Halandoni ng Bacolod. Napakadaling alisin ng waiting eh. Panginoon ko, hindi niyo po kailangan ng rebentador, hindi niyo kailangan ng tirador. Ang waiting po, dalawa lang ang paa niyan na nakatuntong. Yung local public official at yung local police official. Kapag ito pong dalawang ito ay nagkasundo na walang waiting sa kanilang lugar, maniwala kayo't hindi, wala pong waiting. Hindi imbitado sa pagdinig si Versosa pero si Puno na naroroon, tinangging tumatanggap siya ng Weting Payola at tingin niya ang pandadawit na ito'y posibleng may kinalaman daw sa pagtatanggal niya ng mahigit 100 empleyado ng DILG. The point is because I wanted to have an alternative to the illegal numbers game, so ang kinuha nila doon is they're hitting me because mawawalan sila ng kita eh. Gayunman nadiktik pa rin ng husto ang Undersecretary nang di magustuhan ng mga senador ang kanyang sagot sa paulit-ulit nilang pag-usisa kung sino-sino ang mga emisaryo umano ng ilang weting lord na gusto raw makipagkita sa kanya. Ulitin ko po, sa dami po nung dumating sa akin, maski na ano po mga kuwan nyo, baka mamaya may masabi akong kaibigan na hindi naman yun ang sinabi sa akin or kamag-anak na yun din ang sinabi. Hindi ko na po maalala. Hereby warn that under the rules of the Senate, if one answers falsely or evasively, you can be cited for contempt. We are very disappointed with the quality of your answers, Senator. Pero may isa pang pangalang lumutang sa pagdinig. Tanong ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa Arsobispo, sino raw ang kamag-anak ng Pangulong lumapit daw kay Cruz? Yung boyfriend ni Barreto. May pagka-showbiz pa pala ho kayo, Archbishop. Somebody help me. Sino pong Barreto po? Yung babae, yung artista, Ang marami magkakapatid po yun. yung panganay. Gretchen. O yun po, yung partner niya.
Si Tony Boy po. Opo. Si Cojuangco ay pinsang buo ng Pangulo at sa pag-amin ng Undersecretary ay kanya ring kaibigan. Pero giit ni Puno, wala raw silang napag-usapan na lapitan ng Arsobispo. Hanggang ngayon ay sinusubukan pa rin kunin ng GMA News ang panig ni Cojuangco na kasama sa delegasyon ni Pangulong Aquino sa Amerika. Pero kung palasyo ang tatanungin, he has no control over what the actions and conduct of his relatives. ipaabot daw ng palasyo sa Pangulo ang lubutang kanina sa Senado. Pero sa ngayon, may tiwala pa rin naman daw ang Pangulo sa kanyang opisyal. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Kanya-kanyang tanggi naman ang iba pang pinangalanang sangkot sa weteng. Ang ilan pinagmalaki pang kontra sila sa illegal numbers name. Darito ang report. Natawa na lang daw ang kareretiro si Jesus Versosa nang tukuyin sa Senadong isa siya sa mga di umano'y ultimate recipient ng weteng payola. Ngayon man, git ng kanyang abogado, may mga dokumento raw ang dating hepe ng PNP na magpapatunay umanong kontra si Versosa sa weteng at iba pang pinagbabawal na sugal. He vehemently denied receiving any weteng payola or money. A list is just a list, is just a list. It's not even evidence of or proof of receiving money. Todo tanggi rin sa paratang si Pampanga Governor Lilia Pineda na batay sa listahan ni Archbishop Emeritus Oscar Cruz ay siyang weteng operator sa pinamumunaang probinsya. Hindi ko sinasabing 100% nawala. Pero ang talagang pagkakaalam ko, noon pa, small town lottery na yung nandito sa Pampanga. Kakausapin ko yung aking provincial director para kunin ko yung report niya. STL din daw ang uso sa distrito na sasakupan naman ni Isabela Representative Paul D. na di man ay wetting operator din base sa listahan. Pero kung meron man, iginit niyang hindi raw siya sangkot dito. Kaya naman pinag-aaralan na niyang magsampa ng kaso. Dapat alamin lang ni Bishop yung resource person niya. Ang alam ko, yun ang nagpapalaro. Nag-iisip na rin ng legal na aksyon ng kampo ni Baguio City Mayor Mauricio Dumogan kasabay ng pagtangging sangkot siya sa weteng. Of course, my reports will bear it out na talagang even up to the state, talagang nilalabanan natin yung sugat. Pinangalanan din si Pangasinan Governor Amado Espino Jr. bagay na agad pinasinungalingan ng Public Information Office ng lalawigan. Bukas sa katakdaraw magbigay ng pahayag si Espino. Ilang retired police officials din ang tunukoy sa listahan binasa sa Senado. Si retired General Ricardo Padilla itinurong weteng operator umano sa Parañaque, Pasay, Muntinlupa at San Pedro. Pero gate ni Padilla, paano raw ito mangyayari? Gayong 4 na buwan lang daw siya na-assign sa Southern Police District noong 2007. Merong mga wetting din doon noon. Ako maganda dyan, pakulungin na ganun sana. Hindi yung just name names. Kasi everybody could make a list. Ayaw naman muna magbigay ng komento ng isa pang tinukoy na si retired General Eugene Martin, dating Police Regional Director sa Cordillera. Wala pa naman reaksyon ng iba pang pinangalanan sa listahan, sina Danny Soriano, Eddie Fontanilla at retired General Ray Cachuela. Para sa saksi, James Velasquez, Sagulat. Nasa New York na si Pangulong Noynoy Aquino para sa kanyang pagdalo sa United Nations General Assembly. At sa panayam ng media, sinabi ng Pangulo na hindi raw siya 100% kumbinsido sa mga rekomendasyon ng IIRC. Mula sa New York, saksi si Sandra Aguinaldo. Sa mga litratong inilabas ng Malacanang, makikitang nilibot ni Pangulong Aquino ang economy class ng Philippine Airlines papuntang San Francisco. Nakipagkamay pa ang Pangulo sa mga Pilipinong pasahero. At sa kanyang stopover sa San Francisco, kumain ng hamburger mula sa isang fast food ang Pangulo kasama ang ilang cabinet secretaries at si Ambassador Marciano Painor. Pasado alas 5 ng hapon, oras sa Maynila, dumating si Aquino sa New York City sakay na isang chartered plane. Agad siyang sinecure ng US Secret Service at hinatid sa Sofitel Hotel sa Manhattan kung saan siya mamamalagi ng ilang araw. Sa isang interview, sinabi ng Pangulo na pinaghandaan niya ng gusto ang unang sabak niya sa world stage. We have something like 12 small attaché cases with all the briefing materials for each and every meeting that we will be conducting during the whole trip. Nakita namin kasama ni Aquino si dating Senador Mar Rojas, running mate niya noong nakaraang eleksyon. Minsan ang napaulat na posibleng si Rojas ang susunod na DSA Secretary sa oras na matapos ang 1-year ban sa mga kumandidato noong nagdaang eleksyon. He also helps us, di ba, with a lot of these business figures were people that he got to work with when he was in investment banking.
So there is something about the personal touch, no, helping facilitate the process. Ayon sa Pangulo, simple lang ang magiging lifestyle niya sa New York. Yung pizza tsaka yung chow mein na talagang beef chow mein, talagang trip na trip ko doon. But malayo road, Chinatown from here. So yung pizza may katapat dito, masubukan ulit. Yung hindi chain, hindi, parang more or less mas mom and pop ang dating. Very hot dogs, so something I'm looking forward to. Tinanong din ng media si Aquino tungkol sa pagre-release niya ng IIRC report bago siya tumulak papuntang Amerika. Sabi ng Pangulo, gusto niyang maging maliwanag ang diskusyon tungkol dito. Doon sa parte ng mga conclusions at recommendations, medyo hindi ako 100% pa sa ngayon. So pinaaral ko, you don't want to file cases that will not prosper. You don't want to unnecessarily prosecute people and in that sense persecute them if it is not warranted. Mula sa New York City, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.